Hello guys, kumusta po tayong lahat? Alam nyo, parang naboboard ako katatapos ko lang sa kusina. Syempre, kadama moves. Alam nyo, may naisip ako. Alam nyo, yung negosyo tapos versus sa employment o sa trabaho. Kasi habang nagkuhugas ako sa pinagkainan namin nila mo, napapaisip ako kasi syempre, dami kong hugasan, yung mga pinaglutuan ko, yung mga pinggan na naghahabulan doon sa sa lababo. So habang naghuhugas ako, napapaisip ako, sabi ko, iba talaga pag may sarili kang negosyo versus sa empleyado ka or nangangamuhan ka or nagtatrabaho ka sa ibang tao. Bakit kamo? Kasi kahit anong sipag mo, kahit ilang oras kang nagtatrabaho, yung sahod mo ganun pa rin. Samantalang kung may negosyo ka o sarili mo yung negosyo mo, kahit maliit man yan, at least yung effort mo, bayad talaga. Kasi sarili mo yan na pinapatakbo mo. Kumpara sa ganito na nangangamuhan ka or nagtatrabaho ka sa ibang tao na siguro sa katulad kong katulong at sa mga empleyado, siguro halos parehas lang kasi kahit ano yung gawin mong effort sa trabaho mo, yung sahod yun pa rin Siguro lang ang lamang ng empleyado, may overtime pay siguro yung karamihan. Pero sa amin nakatulong, kahit ilang oras ka pa magtatrabaho, wala pa rin. Siguro sa ibang bansa, meron. Pero dito sa location ko, wala. So, ganun yung trabaho Ang dami mong trabaho, pero yung sahod mo, ganun pa rin. Lalo pag nataon ka sa madamot na amo, mahirapan pang magtaas ng sweldo. So, ang daming tumatakbo sa isip ko kanina habang naguhugas ako. Syempre, pagod ako. Ang dami kong trabaho, ang dami kong hunugasan. Tapos sabi ko, kahit anong effort ang ilalagay ko dito, yun pa rin yung sahod ko. Ilang oras yung trabaho ko kada araw. Simula umaga hanggang gabi. Pero yun pa rin wala namang overtime pay. So napaisip nga ako na iba nga pala talaga pag may sarili kang konti man lang na negosyo na ima-manage, at least yung effort mo may katuturan kasi sarili mo yun. Kumpara sa ganito na nangangamuhan ka. Bakit may pula sa bibig ko? May tumutubo na naman yatang pimples. So yun po guys. So sa mga katulad kong OFW, habang andito pa tayo sa ibang bansa, sikapin nating mag-ipon guys, kahit pa konti-konti. Kasi hindi tayo habang buhay na nangangamuhan dito. Uuwi at uuwi rin tayo sa Pilipinas. So sikapin natin na kada sahod, maglaan tayo ng pakonti-konti para sa atin, para sa pagre-retiro natin. Para kapag umuwi tayo, meron tayong pagsimulan. Ang daming ayaw pang umuwi kasi nga iisipin mo wala kang ipon, paano na? Ang dami nga dyan, mga oldies na, andito pa rin sa ibang bansa, nagtatrabaho pa rin. Yung ibang nakakausap ko, sabi nila, habang kaya pa, magtrabaho pa. Kasi wala rin daw aasahan sa Pilipinas. Wala talaga pag wala kang ipon. Alangan naman aasa ka sa mga anak mo. Paano yung mga anak mo, may pamilya na? Mahirap din, di ba? So, iba pa rin talaga yung paglaanan natin, yung pagtanda natin, kung saan na tayo papaabutin ni God sa mga edad natin. Mas maganda pa rin yung tumanda tayo na kahit papaano blessing tayo sa mga anak natin. Ang sakit din kasi yung uuwi ka tapos parang
parang wala ka ng kwenta kasi wala ka ng maiambag, 'di ba? Hindi naman po siguro sa lahat. Kasi may mga anak naman na siyempre kupkupin ka, magulang ka nila, 'di ba? Pero 'di ba nakakahiya din yung magiging pabigat tayo sa mga anak natin pagdating ng araw. Yung ilang taon kang nagtatrabaho dito sa ibang bansa, tapos uuwi ka, pabigat ka. So, kumbaga, magsasawa din mga yan sa atin, 'di ba? Lalo na pag wala na tayong maiambag. So, mas mabuti pa rin na hindi pa naman huli yung lahat. Na kahit papaano mag-ipon tayo ng pakonti-konti para sa atin. Huwag natin kalimutan yung mga sarili natin. Oo, nakakapagod na dito sa ibang bansa. Hindi ko alam kung ako lang yung napapagod, nabobored, yung gusto mo nang umuwi, pero iisipin mo nga, paano ka magsisimula sa Pilipinas, wala ka namang ipon. So, habang andito tayo guys, mag-ipon ng paunti-konti. Yung 10, yung 10 or 20 kada buwan or 100, magkano na yan pag uwi natin? So, at least may pagsisimulan tayo. May pambili ng asin, at least hindi tayo manghihingi, di po ba? So, at least hindi tayo pabigat. So, yun po guys. Ang dami ko kasing naiisip pag ako yung nagtatrabaho, lalo pag ang daming trabaho ng kamay ko, gumagana din yung utak ko, ang dami niyang naiisip. So, yun po guys. Yun nga, mahirap yung nangangamuhan ka kasi kahit anong trabaho yung ipatrabaho sa'yo, gagawin mo, wala ka namang, hindi naman pwedeng magreklamo ka. Kasi nangangamuhan ka, di ba? Lalo pag yung mga katulong na katulad ko. Ayun nga yung trabaho natin, kaya tayo andito, di po ba? So, ayun guys. Kailangan nating mag-ipon para sa pagre-retiro natin. Mahirap yung nangangamuhan. Iba pa rin talaga yung sarili natin. Kahit halimbawa, yung ngayon, yung store, di ba? Tindahan. At least may konting pagsimulan pag-uwi, may uupuan, di po ba? Marites Lingdan naman tayo. Di habang nakikipag-marites ka, at least may inuupuan kang negosyo. O kaya yung kung ayaw mong magtindahan, at least gusto mong benta-benta, at least may puhunan, di po ba? So, yun lamang po guys. Magandang buhay sa mga katulad kong OFW. Alam ko lahat tayo iba-iba yung hirap na pinagdaanan natin. Iba-iba yung pakikisama, yung struggle natin sa mga amo natin. Nakala ng mga nasa Pilipinas, okay lang tayo kasi nga sa social media. Hindi nila alam yung nangyayari sa trabaho natin, di po ba? Hindi nila danas yung hirap natin. So, habang may panahon pa, habang may sahod pa, mga kababayan, mag-ipon para sa pag-uwi. At least man lang may pambili ng asin, asukal at kape. So, yun lang po guys. Bye-bye po kasi baka pamayaan dyan na naman si Unggoy.